Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamainit na maingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence sa lahat na nag-greet sa akin ng happy birthday, salamat. At may pa-cake ka dyan, o yan o. O ito, another good news mga kabibig. Puro tayo good news sa araw na to kasi birthday ko and I want to be positive lang sa araw na to. Good news to sa mga DDS, sa mga VP Sara supporters, sa mga Duterte supporters. Kasi bakit? Pulong Duterte magiging House Speaker? Alam kong gusto mo yan. Gusto mo yan, oo. Sisipain na si Martin Romualdez ni Pulong sa Kongreso. Ang daming gustong maging Speaker of the House. Nandun si Toby Tiangco, nandun yung gusto ni F. Elisa daw di umano si Benitez, pero iba pag isang Duterte ang mamumuno sa Kongreso. Naku, kabahan na yung mga crocodiles. Di ba, kabibig? So, sinabihan ni VP Sara Sipolong na, oo, pwede ka namang tumakbo bilang House Speaker. And I'm sure mananalo ka. O, tingnan mo ang kapatid. Tingnan mo si VP Sara. Confident na mananalo si Polong Duterte kung tatakbo siyang Speaker of the House. And I'm sure, ang titingnan ng mga kongresista ngayon, after 2028, kung si VP Sara ang manalong presidente, of course, safe sila kumpara kung hindi nila papanalunin si Pulong na maging House Speaker at maging presidente si VP Sara 2028, obviously, maging kalaban nyo si VP Sara. Lalo na yung mga speaker, lalo na yung mga kongresista na binabanatan si VP Sara na walang kapasidad, walang mga dokumento at puro alleged, mga ganoon ang mga sinasabi at when I question ang anong tawag niya, nasaan ang confidential funds? Sabi ni VP Sara, gusto ko ng trial. Impeachment, go ahead. I want bloodbath. Grabe, VP Sara. Bloodbath ang gusto ni VP Sara. Gulo na to. Gusto niyo si VP Sara mapahiya? Iba kayo ang mapahiya. O, eto kabibig ha. Ito ay isang interview ni VP Sara ngayong araw na to kung saan talagang i-push mo VP Sara si Pulong na maging House Speaker para makikita din nila ba kung ano ang kamay na bakal sa Kongreso. So ito ang interview ni VP Sara mga kabibig na talagang pinapalakpakan ng maraming Pilipino at ito so far ang good news na gusto nilang marinig. Let's watch this video mga kabibig. Ako excited din ako para kay Pulong. Okay. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Okay? Iniisip niya ang chances na panalo. Of course. Sa politika kasi yan eh. Hindi naman ibig sabihin, kung ikaw yung nakaupong speaker ngayon, of course lahat ng tao, sa'yo yan eh. Kasi takot sila. What if kung merong susugal at tatayo, nakakalabanin ka? Hindi, yung mga congressman, parang nabigyan sila ng choices. For example, Martin Romualdez versus Pulong Duterte. Natural, mag-isip-isip talaga ang mga kongresista. Kung si VP Sara maging presidente, of course, doon ako kay Pulong, safe ako doon. Di ba yung isipin nila? Let's listen. Pinag-usapan mo yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing nyo? At meron bang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung nakikita na
Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, sa misa. Another, follow-up ko lang dito sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung Feel ko talaga, no, iba na yung galawan ng mga Duterte ngayon. Sinisecure nila ang posisyon sa gobyerno. Kung magiging speaker si Pulong Duterte, wala nang makakapaghain ng impeachment kay VP Sara. And there's a tendency na mga kongresista ay susuportahan na ang mga Duterte. Kung isipin nilang mabuti on how to play their cards, sa 2028 election, nangangailangan talaga ng suporta si VP Sara sa mga kongresista. At kung si Pulong Duterte ang magiging House Speaker, edi panalo. Di ba, Kabibig? Sabi ng iba, Kabibig, no need na ng mga suporta si VP Sara sa mga kongresista. Even though sabihin natin na shoot na yan sa mga si VP Sara, mananalo talaga yan. Pero mas maganda pag secure na secure talaga ba? Yung walang butas na mangyayari. Kasi delikado sa 2028, Raffy Tulfo, baka tatakbo yung presidente. Sino ba? Baka si Kiko Anbam, tatakbo yung presidente. We don't know, mga Kabibig, di ba? We don't know. Kasi parang lumalakas ngayon ang kakamping. Parang proud ang kakamping na pumasok si Kiko at si Bam Akin. Sabi nila, this is the new beginning daw. Dalawa daw pumasok, later on daw, dadami na ang kakamping. So, kung i-analyze na mabuti ba, posibleng tatakbo si Pulong, gusto niyang hawakan ang Kongreso. Di ba? ilan niya para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, sige, Brent, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Lyle De Lima for prosecution team sa Kamara ng impeachment. Anong comment? Natawa si VP Sara when she heard the name of Jokno and De Lima. Kasi sinabihan siya ni Pulong, huwag ka makipag-away. Dito, binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment dyan. John Chel Jokno. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Since birth talaga. Yeah. Since birth daw, Chel Jokno and Laila De Lima, anti-Duterte since birth kayo. Papalag niyo naman kayo dyan. Sabihin niyo naman, grabe ang bobo ni VP Sara since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga. True. Si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong
nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin no na credible yung elections, and it will reflect, the results will reflect the will of the people. Yun mga kabibigyan, napikinggan natin si VP Sara Duterte. So ano ang inyong komento hinggil dito? Gusto nyo ba na si Polong Duterte ang magiging next Speaker of the House? So kakabahan na yung mga tumitira kay VP Sara, lalo na ang Quadcom. 'Di ba? Pero si ano naman, may hirit naman sila na sabi dito ni, sino ba yung nagsabi? Oy, kongresista din yun, na sabi na hindi daw papalitan ng House Speaker sa 20th Congress. Confident pa din daw sila na si Martin Romualdez ang magiging Speaker of the House. Pero sa narinig natin mga kabibig, galing kay Congressman Toby Tiangco, para yatang may tawag dito, aalisin. Kasi si Martin Romualdez ay nagpa-loyalty check noong May 16 sa Shangri-La para tingnan kung sino pa ang loyal sa kanya, kung sino pa ang sasama sa kanya, na baka gigising na siya sa isang araw, hindi na siya ang Speaker of the House. So ito yung video ni Congressman Toby Tiangco exposing sa isang meeting na ginanap sa Shangri-La para kay ginawa ni Martin Romualdez. Okay, let's listen. Noong nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nila ako, no, there was one time, phone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Na ganito. Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, okay. Ako naman, I'm very transparent. Kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Isa naman sinasagot ko, sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. In the aftermath of all this, Congressman, now that ito nga, the elections are over, Alianza did not... I'm saying, I would do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? In the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. So, ilang beses na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabot pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Oo. Congressman, linawin ko lang ha. Congressman, linawin ko lang. You said the people, nung November, walang kumakausap sa inyo. Kahit may mga chismis na meron nga. Pero ngayon, may mga lumalapit na sa inyo about the speakership. You are being asked kasi sa Senate, meron na rin ganun na so sinasabi niyo yun ha? I'm being asked. To be the speaker by some congressmen. They're saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba tumatawag sa akin, pumunta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi hindi man ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. A meeting na si Okay? Romualdez. Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina. May meeting kay speaker doon sa Shangri-La. Show of support.
Oh. Kanina. Okay, Yeah, for the speaker. For the Okay, speaker. For the Pag speaker. iba tumatawag, what will we do? Will we go? Oo. We want to be on your side. Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayaw. Yun mga kabibig, oh. Pag hindi ka pupunta, baka ikaw ang pag-iinitan. So ito, oh, itong very confident naman sila na si Martin Romualdez pa rin daw ang magiging Speaker of the House at 20th Congress. Oh. Kita ko sa inyo ha. Itong si sino ba ito? Oh, ito. Kinig tayo mga kabibig. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. So that matter has no value really, sorry. So wala po kami nakikitang ganun so far. No? If sa House po magkaroon ng change of leadership, ano po kalaki epekto po nito sa atin, sa prosecution ba? I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. So that matter has no value really, sorry. So wala po kami nakikitang ganun so far. No? So, wala kayong nakikita kasi nagbulag-bulagan kayo. Baka, sabi nga ni Toby Tong Tiangco, lalaban ako harap-harapan, hindi katulad ng iba dyan na i-backstab ka. Pero what if kaya kung si Pulong ang magiging House Speaker? Comment down below. Gusto nyo ba na si Pulong maging House Speaker? Pwede naman tayong manawagan na. Pwedeng manawagan ang sambayanang Pilipino na iisipin ni Pulong or itry ni Pulong na maging House Speaker. 'Di ba? Sabi nga ni VP, sinabihan na nga ni VP Sara si Pulong na, try mo maging House Speaker. Malay mo. 'Di ba? I'm sure mananalo ka dyan. 'Di ba? So kung ang sambayanang Pilipino na ang gusto na si Pulong Duterte ang maging House Speaker, of course, pakikinggan naman ng sambayanang Pilipino each of the mga kongresista, pakikinggan naman nila ang mga tao. Kung yun ang sigaw ng mga tao na si Pulong magiging House Speaker, wala silang choice kundi suportahan si Pulong. Di ba kabibig? So, kailangan na ba nating manawagan na maging House Speaker si Pulong? Yun lang po mga kabibig ang aking latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Sa lahat na nagbumati sa akin ng happy birthday, salamat po talaga. From the bottom of my heart, thank you very much for always there, supporting my small YouTube channel. You're always commenting, sharing, and liking my video. It's really a big help for me. And from the bottom of my heart, thank you very much. Bye everyone! See you next time!